Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Batas PH 8 minutes ago. Tungkol ito sa post ni Senator Amy Marcos na hihirangin ng Ombudsman si Secretary Boying Rimulya, although hindi naman niya sinabi kung anong pizza. Hello, lumalabas, parang immediate, parang napili na siya. So, pag nalaman ito, Secretary Rimulya, magse-celebrate na siya. Lang ito ngayon, nagsalita ang Supreme Court spokesperson na purnada ang celebration ni Secretary Boying Rimulya. Supreme Court spokesperson clarifies, no shortlist yet for Ombudsman post. Wala pang napili ng JBC, Judicial and Bar Council. Wala pa. Just in, Supreme Court spokesperson attorney Camille Su Ting clarified that there is no short list yet for the Ombudsman position as the Judicial and Bar Council deliberation for the applications of 17 applicants remains ongoing. This came after Senator Amy Marcos claimed that Rimulya is set to be appointed as next ombudsman on Monday, October 6, 2025. Ano ba ito? Ay, Senator Amy, I don't know kung saan nanggaling yung kanyang source na ako mismo nabasa ko yung kanyang post sa kanyang official Facebook page na ano nang sabi niya doon, itim pa rin ang kulay ng bansa kasi nga nilalapastangan ang hustisya, ang konstitusyon. Pinipilit nilang gawing ombudsman ang isang tao na hindi naman kwalipikado, may kaso pa kung ano-anong sinasabi doon. So, I believe maraming nagmamahal sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara, medyo worried kasi nga, sabi ni BP Sara, ni Senator Amy, kung nila itong ombudsman, Plan C. Yung Plan A is charter change or people's initiative, it failed. Plan B is impeachment ni BP Sara, it failed. Kaya ang plan C nila, itong ombudsman, pag makaupo as ombudsman si Secretary Boying Rimulya, sasampahan na nila ng patong-patong na kaso si BP Sara at gagawin nila, kakayanin nila, gawin ang lahat para mapakulong nila si BP Sara by 2027. So, by 2028, hindi siya makatakbong presidente. So, ako kanina, believing na tama yung post ni Senator Amy, sabi ko, no problem. Kung maging ombudsman, sige lang. Hindi naman nila basta-basta mapadaling mapakulong si BP Sara dahil ang ombudsman is just investigative body na magrekomenda, mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan. So, hindi siya ang korte. Kaya kahit sampahan ka ng maraming kaso, pagdating sa korte, mananalo ka, ay di wala rin. So, hindi ako nababahala. Kahit maging ombudsman si Secretary Rimulya, so be it. Kasi, you cannot put a good man or woman down. Pwedeng sampahan nila si BP Sara. But I know her character, her personality. Kahit hindi ko pa siya na-meet. Kasi nakikita ko lang kung gumalaw siya. Kanina, may napanood akong Facebook reel. Kumain siya sa isang turo-turo restaurant. Hindi ko alam kung saan ba yun, Davao. Wala lang, turo-turo lang. Isang cup na kanin, 2 klaseng ulam, binigyan ng tubig. Parang ordinary yung tao lang. So,
ito yung mga yung tipo ng leader na hindi sila maarte, makarelate sila sa taong bayan, at hindi sila corrupt. Okay? Hindi sila santo, yung Duterte family. Kailang makikita mo yung serbisyo ng Davao. Tingnan nyo yung nangyari sa Cebu. Lindol ng gabi. Pagka umaga, pack up kagad, then ang bilis. Napakabilis yung response nila. The following day, nandun na yung ayuda o yung relief goods sa Cebu. So, may nabasa akong post taga Madilin, Cebu. Sabi, BP Sara came here very early in the morning with a lots of relief goods. PBBM came here just inspected. We do not need the politicians' help. We can overcome, kaming mga Cebuano helping each other. We can survive. We can malalampasan namin ito. And when the time comes na we will give it back, we will never forget itong ginawa ni BP Sara. Napakabilis nila. So, anyway, salamat po sa Supreme Court spokesperson sa pagpapayag, nag-respond kagad. I still believe on the independence of the Judicial and Bar Council. Explain ko lang ulit ha. 7 ang members ng Judicial and Bar Council. Pang-7 ang Secretary of Justice. So dahil aplikante siya, -1 na, 6 na lang. Ang mga members, ang chairman ay ang Supreme Court Justice, may 3 retired justices, 4 na, may academe, may Secretary of Justice at may taga-Congress, 7. So minus Remulla, 6 na lang. For a candidate to be included in the shortlist, dapat makakuha sila ng boto ng 4 members of the council makakuha para maisama sa shortlist. At sa tingin ko, with full independence, yung walang pressure, hindi padadala, hindi makakapasa si Secretary Remulla, hindi siya makakakuha ng 4 votes from the 6 members of the Judicial and Bar Council. Yun, opinion ko lang yun. I might be wrong, but tingnan natin. So, sayang, napurnada ang ombudsman dream ni Secretary Remulla. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan.